Kung sa pagkakataong ito daw na si Bato de la Rosa nga ay nagtatago sa saya ni Sara Duterte. Ano naman ang papel ngayon ni Digong sa nangyayaring ito kay Bato de la Rosa? Wala na siguro dahil yun nga, una atang lulubog yung ama at susunod yung mga anak. Susunod si Sara Duterte at ang iba pa. Ganun ata. So, siguro inakala na si Mr. Bato de la Rosa na matibay pa at matatag pa ang pader na kanyang pwede ring sandalan. Yun nga, si Sara Duterte. Hindi niya ata napapansin ang mga sitwasyon. Napalubog na rin si Sara Duterte. Baka nga sabay pa silang lulubog ng kanyang ama. Ang daming inaaway dyan sa Kongreso. Ang daming binastos sa Kongreso. Talaga lang. Senator De La Rosa should be a man or should be man enough to face the facts and take responsibility instead of hiding behind VP Sara's skirt. Totoo pala na talagang nagtatago sa saya ni Sara Duterte etong si Bato de la Rosa. Yan po ang revelasyon ni Representative Acop. Ito yon, Antipolo City 2nd District Acop dismissed Senator Bato de la Rosa's claims that ex-Iloilo Mayor Jed Mabilog's recent testimony on the Quadcom hearing was part of the demolition job daw, targeting Vice President Sara Duterte. Ngayon naman, si Sara Duterte daw ang target. Demolition job. Wala na po ba kayong ibang pwedeng sabihin? Wala na po ba kayong ibang rason kundi political attack or demolition job? Bakit naman po ang aatakihin or sabihin na natin, ang target ng demolition job na yan ay ang Vice President? Bakit? Hindi ba dapat unahin muna yung nasa Malacanang kung meron niyang political attack? 'Di ba? Para kasing baliktad ang nangyayari. Dahil ang ginagawa nitong kampo ni Sara Duterte na pinaniniwalaan nitong si Bato de la Rosa na kuno ay target nga ng demolition job, ang ginagawa ng kampo ng mga Duterte at ni Sara Duterte, hindi ba't sila yung mga naglulungsad ng rallies, maisog rally? Hindi ba't sila yung may mga panawagan para mag-resign ang nasa Malacanang? Hindi ba't sila yung wala namang kadahi-dahilan? Pero yun nga, dapat daw ay mag-ready na itong kanilang manok na si Sara Duterte kasi anytime daw ay pwede nga nang matanggal si PBBM. Hindi ba't sila yung atat na atat? Tapos sasabihin nyo, demolition job. Yung mga tao pong atat na atat at nagmamadali sa pwesto, yun po ang posibleng gumawa ng mga ganitong klaseng bagay. Political attack. Yan din po ang pagkakakilala ng mga kababayan natin sa gawain ng mga Duterte. Talagang aatakihin nila yung kalaban. Hindi kasi patas lumaban ang mga Duterte. Dahil kung patas ang labanan sa mundong ito, kangkungan ang bagsak ng mga Duterte. Kung patas. Yan. Along with the senator, former President Duterte is also being invited by the House of Representatives Quadcom Committee or Quad Committee to appear in its joint investigation and address his alleged involvement. So dapat talaga ay umattend na rin etong si Digong nga. So ito yung punto dyan Hindi na kasi pwedeng sandalan na itong si Bato de la Rosa, si Digong. Kaya ang totoo niyan ay tumatago na daw sa saya, under the saya netong si Sara Duterte, etong si Bato de la Rosa. You see, totoo naman Totoo yung sinabi na si Bato de la Rosa na kung hindi dahil sa mga Duterte, wala siya. Yan ang problema mo. Dahil hindi mo pinagsikapang magkaroon ng matibay na pundasyon galing sa iyo mismo. Or dahil sa sarili mong galing, pagsisikap at 'di ba? Yung pundasyon na yan sana galing sa iyo mismo. Hindi, wala kang pundasyon. Kaya ang ginagawa mo, nakasandal ka sa mga taong akala mo ay tutulong or makakatulong sa iyo forever sa iyong political career. At anong nangyayari? Pabagsak na, natural, babagsak rin. Good luck.